Eto, may topic tayo na numero uno, 'no, sa ating listahan. Kasi ngayon maghahatid ako sa inyo ng 6 na topics para inyong mapakinggan ngayong gabi. 'Yan. Ito isa sa mga pinag-usapan nitong nakaraang linggo o yung nagdaang linggo ay ang pagkakapalit nga bilang minority leader kay Congressman Egay Erice, 'di ba, ng Liberal Party. At ang ipinalit sa kanya ay walang iba kundi si Congressman Leila de Lima na dating DOJ, na naging DOJ secretary, 'di ba? Naging senadora din. Kasi alam niyo mga kababayan o mga kabagong Pilipinas, si Erice nitong mga nakaraang itong mga nakaraang stint niya sa Congress, parang marami kasi nagsasabi na parang hindi na siya taga-minority, 'no? At lalong-lalong hindi na siya mukhang galing sa liberal. Kasi marami ang nagsasabi, DDS na daw, 'no? DDS na raw si Kong Erice. Akalain niyo, DDS siya. Pero itinanggi niya rin ito. Katulad ni Malu Tiquia, yung political analyst si Malu Tiquia, si Attorney Rowena Guanzon, ayan. Pawang mga itinanggi ang kanilang pagiging DDS. Ano nga ba mga kabagong Pilipinas? Ano kayang meron, no, sa pagiging DDS? Kasi parang kinukumpara na sa 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 sakit, 'di ba? Parang ayaw na ayaw yata ng mga politiko na mistulang kumakampi sa mga Duterte na ma-brand sila as DDS, no? Ano kayang meron, 'di ba? Ito nga nakita ko kanina, maikabit ko lang dito sa issue natin. Nakita ko kanina na galit itong si Joey De Vibre, no? Yan yung DDS na ang bansag sa kanya yung hindi daw naliligo, Hindi ako may sabi no'n, Yung mga netizens, nakikita ko sa mga comment section, nakikita ko sa mga contents ng mga kapwa vloggers, no? Nagalit siya kay Miss Jessica Soho dahil napanood niya yung interview ng 18 Marines, no? Tapos isang portion doon tinanong kasi ni Miss Jessica Soho itong 18 Marines kung kaya ba nila ginagawa ito dahil sila ba'y mga DDS? Ayun, alam niyo ba, Joey De Vibre find offense dun sa ginawang yun ni Miss Jessica Soho. Pero ang tanong ko nga sa kanya naman, bakit galit na galit siya na ganun ang pagtanong ni Miss Jessica Soho? Ano ba ang meron sa DDS, di ba? Eh kung proud kayo na maging DDS kayo, dapat pinapaliwanag nyo kahit paulit-ulit pa yan na ito, ang pagiging DDS ay ibig sabihin diehard supporters ni ex-President Duterte at ng kanyang mga anak. Ipapaliwanag nyo yan. Kung may mas sumamang connotation sa inyo yan, huwag kayong magagalit kasi yan na talaga yung pinaniniwalaan nyo. Yan yung political beliefs nyo eh. Yan yung stand nyo, di ba? Kaya nga itong si Erice, tinanggi niya rin siyempre. Di ba? Tinanggi niya rin noon na ang susuportahan niya raw sa 2028 elections si BP Sara kasi hihintayin niya raw kung sino magiging pambato ng mga liberal at yun ang kanya susuportahan. Pero the way that he is doing his work right now sa Congress, parang mistulang DDS na DDS kasi iba't ibang mga paratang ang ginawa niya. Pati yung mga tungkol kila Bersamin, sinasakyan niya na Kahit pawang mga haka-haka pa lang ito. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga paratang na kanyang binibigkas 100% false agad. Pero yun na nga, wala ring patunay. Pero the way he delivers, kung paano niya sinasabi ito sa publiko, mahalata nyo kasi mga bagong Pilipinas na istulang siya. Parang talagang meron silang gustong ipunto na dinadaan nila doon sa trial by publicity na tinatawag. Yung talagang kailangan medyo dramatic, di ba? Dramatic, may pasigaw, may mga laging babanggitin yung taong bayan, ninanakawan ng taong bayan, niloloko ng taong bayan. Ang BBM ay bola-bola Marcos, hindi na raw Bongbong Marcos, dahil binola-bola lang daw ni Pangulo ang taong bayan dahil sinabi may mga ipapakulong, which is nagawa naman ng Pangulo. Pero siyempre, yung mga ibang politiko na tinuturing na big fishes, maaring hindi pa talaga kasi alam niyo mga kabagong Pilipinas, itong hindi masyadong napapaliwanag sa inyo o dinadaan lang natin sa bugso ng damdamin. Ang due process kasi
na tinatawag, medyo matagal talaga yan, no? Mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Isipin nyo na lang, dekada-dekada na itong korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Sa palagay nyo ba, yung pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., magiging parang instant noodles yan na agad-agad nating makakain lahat ng mga Pilipino? Of course not. 'Di ba? Napakatagal nang nangyayaring ito na korupsyon sa ating bayan, ilang mga presidente na umupo na hindi masyadong na-address yan. Kung na-address man ay napakababaw, no, ng nahukay na surface, 'di ba? Kung medyo tumatagal man mga kababayan, syempre trabaho ng ating pangulo na magbitaw ng salita para sa ating mga taong bayan. Pero it doesn't necessarily mean hindi niya natupad kasi ilan din naman ng mga district engineers po ang mga nakulong. Meron na rin naman politiko na nakulong, 'di ba? Like for example, si former Senator Revilla. Ako, ito opinion ko to Kaya mas madali siyang nakulong kumpara dun sa mga ibang nababanggit na kanyang mga dating kasamahan kasi he's not in power anymore. So kung nandiyan man yung mga iba na medyo tinatamaan na ng investigasyon pero hindi pa rin talaga tuluyang nadadali, yan ay dahil nasa kapangyarihan pa rin sila. Hindi lang naman po ang ating Pangulo ang makapangyarihan dito sa ating bayan. Kumbaga itong mga politikong ito, meron din naman, may mga connections din yan. Kumbaga may paraan din sila kung paano nila itatago, no? Yung mga maaaring kinalaman nila sa mga maanomalyang proyekto na ito. Saka nagsabi na ang Pangulo, di ba? Ano ba ang nanaisin nating mga Pilipino pagdating sa issue ng korupsyon? Pagdating sa pagkakakulong ng mga maaring may pananagutan. Yung tipong ikukulong natin sila sabay-sabay, mabilisan, pero after some time, lalabas din naman dahil hindi hindi sadyang makapangyarihan o buong buo o konkreto ang mga ebidensya laban sa kanila. Ano po ang pipiliin nyo? Yung makulong po yung mga tinitingnan natin na maaaring mga nagnakaw po sa ating kaban o yung makukulong sila ng mabilisan pero makakalaya sila. O yung medyo mas matagal ng konti yung proseso pero sigurado, di ba? Slowly but surely. Kung ako lang po yung tatanungin niya, mga kabagong Pilipinas, yun po yung mas maganda Kasi parang wala na pong labasan, di ba? Talagang makukulong na. Di ba? Kaya nga mahalaga na katulad na halimbawa, di ba? Ito na lang, yung pumalit kay Congressman Irice, di ba? Si Congressman Leila de Lima. Alam nyo ba? She suffered, di ba? A long time in prison. Di ba? For a long time in prison. Dahil lang, yung dating administrasyon, dahil galit sa kanya, dahil hindi siya kaalyado, at siya ay tinuturing na political nemesis, ayon nga sa naging takbo ng kanyang kwento, na siya ay natamnan ng mga iba't ibang uri ng mga ebidensya. Kaya siya ay nakulong. Di ba? Pero later on, dahil nga walang due process na nangyari, napatunayan din ang kanyang innocence. At siya ay nakalabas, siya ay nakatakbo, at siya ngayon ay isang kongresista. Dahil nanalo, binoto ng mga tao, di ba? Ng taong bayan. So, ganun po kasi yon. Ito pong nangyayari sa ating bayan, talagang kailangan to ng due process. Kaya yung mga katulad din ng mga nina Congressman Irice, di ba? Parang they are talking too much about what is happening right now with the corruption in our country. Pero ako nga, may narinig nga rin ako tungkol sa kanya Pero siguro some other time na lang natin bubusisihin. Basta alam ko lang, the way he is projecting himself right now, whether he likes it or not, mukhang nag-audition po siya. Mukhang nag-audition po siya kay VP Sara Duterte. Mukhang nag-audition siya. Gusto ko sana ipakita yung ginawa kong content sa kanya kaso hindi ko alam Kausapin ko muna si baka mamaya copyright tayo dito. Kasi may ginawa akong content tungkol sa kanya na kung saan parang ginawa ko siyang nag-audition. That is satirical pero yun po talaga yung nakikita ko kay Congressman Irice ngayon Kasi parang ang typical kasi sa totoo lang, ang typical liberal kasi nowadays galit pa rin naman ang marami sa kanila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero pag sinabi mo liberal, yan ay kahit papaano nakikipagtrabaho yan sa pamahalaan. Lalo na sa mga issues kung saan sila nagkakasundo-sundo. Like for example, 'di ba? Yung pinagkakasunduan nila yung West Philippine Sea. Ayan, diyan. Makikita natin na nagtutulungan ang mga galing sa liberal at si
Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kamakailan, dinalaw niya si Naga Mayor Leni Robredo, di ba? Na kilalang kilala naman natin kung gaano katindi, di ba? Alam nating lahat 'yon kung gaano katindi. Kilalang kilala natin si former Vice President na ngayon ay Naga Mayor, Leni Robredo, na talagang arch rival ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022, di ba? Talagang nagkasakitan ng gusto, batuhan sa social media, di ba? Ang insulto, kabilat kanan, 'di ba? Pero ngayon nagtutulungan na. Gano'n na po yung perception ng tao sa mga liberal at sa administrasyon. Ang tanging bumabatikos lang sa administrasyon na parang wala sa lugar o yung kahit anong mga binibitawang salita lang, minsan borderline na ng or lumalagpas na nga nagiging acts of ano na, sedition, 'di ba? Inciting to sedition na, libelous na, kung ano-ano ng mga sinasabi, mga DDS talaga. So, hindi masisisi itong si Congressman Erice, no, na tinitingnan ng maraming mga kababayan natin, ano ba, teka lang, bakit gano'n? Parang parang yung mga binibitaw mong salita, talagang patamang-patama, 'di ba, sa administrasyon. Pati nga si Congressman Sandro Marcos, nabanggit niya pa. 'Di ba, namistulang para siya daw ginigipit dun sa mababang kapulungan sa Kamara, nakita naman po natin pero siyempre nabanggit ko na, 'di ba? Happy birthday muna kay Congressman Sandro Marcos, ang ating House Majority Leader. Ako, wala na po ako mahihiling para sa inyo, Congressman Sandro Marcos, kasi alam ko naman po na binibigyan po kayo ng maraming biyaya ng may kapal dahil kayo'y mababait na mga tao, mga religyoso. Ang wish ko na lang para sa ating bayan, na sana dumami pa yung mga katulad ninyo, na mga batang politiko na puro trabaho, hindi maingay, 'di ba? Kasi yung mga contemporaries niya po ngayon, mga kabagong Pilipinas, yung mga kaidaran ni yung mga peers niya, ni Congressman Sandro Marcos, napakaiingay po. Maiingay lang sa usapin ng politika. Pero pagdating sa gawa, wala po tayong masyadong naririnig, hindi katulad ni Congressman Sandro Marcos, 'di ba? Kung ano-ano mga batas na ang kanyang pinakikialaman, katulad ng gusto niya i-abolish yung tax, travel tax para mas mapagaan ang buhay, 'di ba, ng mga manlalakbay, para lumakas ang turismo ng ating bayan, 'di ba? Ang dami mga ni Congressman Sandro Marcos, pati yung anti-dynasty bill, 'di ba? Pinakikialaman niya 'yan, sila alam naman natin, galing sila sa dynasty pero maganda naman yung track record nila, no? Ewan ko lang dun sa mga nagpapakalat ng fake sa kanila. Pero as far as the data are concerned, okay. Kaya nga nanalo ang presidente si Pangulo, dahil okay naman, Kumbaga nung nakalimutan na kung ano man yung nangyari sa kanila before, nakalimutan na ng taong bayan or nabigyan na po tayo ng pagkakataon na malaman natin through social media kung ano pa talaga mga tunay na kwento, nanalo. Ngayon may mga nagtatangka pero I don't think na mangingibabaw din 'yan. So, itong kay Erice, ang opinyon ko lang din, tama lang talaga na maalis na siya dun sa kanyang pwesto at palitan siya ni Senator Laila de Lima. Ay, senator tuloy. Former senator na congresswoman ngayon. And siya rin naman, 'di ba? Sinabi niya, siya'y natutuwa ng papalit sa kanya is a far greater fighter, 'di ba? Kasi kilala naman po natin si Congressman Laila de Lima na talagang nakikipaglaban po 'yan. Kahit babae po 'yan. Talagang pagdating sa pagkikipaglaban para sa mamamayan ay hindi po natin matatawaran. Kaya iwan na po natin itong si Congressman Erice. Tingnan na lang po natin kung talagang siya po ay mag-audition para kay VP Sara Duterte sa 2028 o baka ito ay pagpapapansin niya lang siguro para baka gusto niya mag-mayor ng Caloocan. Kakulango.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang